Kamusta mga kaibigan? Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakakilalang aktres sa industriya ng pelikulang Pilipino noong dekada 60s hanggang 80s, si Lucita Soriano. Kilala sa kanyang versatility bilang aktres, si Lucita ay isang tunay na hiyas ng showbiz. Tatalakayin natin ang kanyang makulay na buhay at ang mga kontrobersya na hinarap niya sa kanyang mahabang karera. Umpisahan na natin dito lang sa Pinoy Wisdom. Si Lucita Soriano ay ipinanganak noong Pebrero 23, 1941 sa Taguig, Rizal. Ngayon ay bahagi na ng Metro Manila. Bago siya pumasok sa showbiz, isa lamang siyang simpleng dalaga na nangangarap magkaroon ng mas magandang buhay. Sa kanyang kabataan, nagsimula siyang magtrabaho bilang mananahi, ngunit hindi nagtagal, napukaw ang interes niya sa pag-arte. Nagsimula si Lucita sa pag-arte bilang isang bit player sa LVN Pictures noong 1960. Ang kanyang unang pelikula ay I Believe noong 1961. Dahil sa kanyang ganda at angking husay sa pagganap, agad siyang napansin ng mga direktor at producer. Kaya't hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng mas malaking papel sa mga sumunod na pelikula. Noong dekada 60s, si Lucita ay naging isa sa mga pinakainaabangang kontrabida sa pelikula. Kilala siya sa kanyang mapangahas at matapang na mga pagganap na nagbigay daan upang maging isa siya sa mga paboritong artista sa mga action at drama films. Ilan sa mga kilalang pelikula niya ay ang Agila at ang Araw, 1961, Bilang na ang Araw Mo, 1964, at Baril sa Aking Kamay, 1966. Ang kanyang pagganap bilang kontrabida ay naging simbolo ng kanyang karera. Subalit, nakilala rin siya sa kanyang versatility, kaya't nagkaroon siya ng mga papel na bida sa ilang pelikula. Ang kanyang husay sa pagganap ay nagbigay daan din upang makatanggap siya ng iba't ibang parangal sa kanyang karera. Tulad ng maraming artista noong kanyang panahon, hindi rin nakaligtas si Lucita Soriano sa mga kontrobersya. Isa sa mga pinakamalaking issue na hinarap niya ay ang kanyang buhay pag-ibig, partikular ang kanyang relasyon sa kapwa-aktor na si Rodolfo Boy Garcia, na kanyang pinakasalan noong 1969. Ang kanilang relasyon ay naging laman ng mga balita, lalo na't nagkaroon ng mga usap-usapan tungkol sa kanilang hiwalayan. Bukod dito, nagkaroon din siya ng mga hamon sa kanyang personal na buhay, kabilang ang mga financial difficulties, lalo na nang humina na ang kanyang karera sa pelikula. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang matatag at patuloy na lumaban sa hamon ng buhay. Habang papalapit ang dekada 80s, nagsimulang bumagal ang takbo ng karera ni Lucita. Ngunit patuloy siyang lumabas sa mga teleserye at pelikula, bagaman sa mga supporting roles na lamang. Ang kanyang dedikasyon sa pag-arte ay hindi nawala at patuloy siyang naging inspirasyon sa mga bagong artista. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, si Lucita Soriano ay naging mas tahimik at pribado, lalo na matapos ang pagpanaw ng kanyang asawang si Rodolfo Garcia noong 1997. Si Lucita ay pumanaw noong Hulyo 8, 2015, sa edad na 74. Sa kanyang pagpanaw, nag-iwan siya ng isang makulay at maipagmamalaking legacy sa industriya ng pelikulang Pilipino. Isang pagpupugay para kay Lucita Soriano, ang isang tunay na alamat ng pelikulang Pilipino. Salamat sa inyong panunood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa ating mga iniidolo. Hanggang sa muli, dito lang sa Pinoy Wisdom.